Saan ka man pumuntang pamilihan ngayon. Ano nang papansin mo sa presyo? Noon nakakabili ako 1 kilo, ngayon 1/4 na lang. Dumaraing ang marami sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Dagdag pasanin, lalo na't nandyan pa rin ang pandemya. Ay, hindi na po kami nagkakarne. Hindi bumababa. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke, pataas ng pataas yung presyo ng mga karne ng baboy at maging ng manok. Kakayanin pa ba ng masa na pagkasyahin ang budget para sa pang-araw-araw na pagkain? Madaling araw pa lang, sasabak na sa isang hamon si Aling LV. Sa puhunan na 7,000 piso ngayong araw, kailangang makapagluto ni Aling LV ng 13 putahe sa kanyang karinderya. May din ako pangsisig, pangbulalo, may baka na ako. Anong pinakamalaking hamon para sa inyo? Katulad yung pork chop, pag bumili ako, 340. 8 piraso lang. Dating 10 o 12 piraso, ngayon 8 na lang. Kasi yung 7,000 na pamalengke namin ngayon, nagtaasan ang bilihin. Yun Halos lang. kakarampot lang yun ang mabibili namin. Yung 4,000 noon, halos kumpleto. Nagmimino ako ng 30 sir. Bukod pa yung sinabawan ko. Sabi ko nga, ala, ano ba yan? Short na naman yung budget ko. Wala din kami magagawa. Tumaas din, sabihin ng mga palengke. O di, bawas 1 mino. Ganun na lang, para magkasya. Ang karne ng baboy na 240 pesos noong January 2020, higit 400 pesos na ngayon dito sa Commonwealth Market. Ang buong manok na 170 pesos noong nakarang taon, 200 pesos na ngayon. Pati gulay, gaya ng repolyo at kamatis, nagmahal na rin. Magkano to nabili mo to? 210, sobra sa kalahati. Dati ang 210 pesos, makakabili ka na ng 1 kilo na yun. mahigit 1 kilo na. Paano pag niluluto mo na yan ay? Paano pag binibenta mo na? Anong gagawin mo dyan? Kailangan hiyawain ko pa ito ng kunti. Tapos lalagyan ng patatas. Para magkaroon ng Para dumami. umami lang. Sa amin talaga, nag-grocery ako. Sa supermarket ako bumibili, makikita ko talaga yung difference. No? Ito boss? 80 ang kilo. Tapos 20 ang? 20 ang 1/4. Yung 80 pesos na yun, siguro mga kalahating kilo lang. Kalahating kilo lang yung mabibili ko. O mas konti pa. Kaya ako sa palengke talaga, doon mo talaga makikita yung diferensya sa presyo. Ang layo ng presyo ng palengke. Ang layo talaga ng presyo ng supermarket. Ang ilang mamimili rito, hindi na pumunta sa meat section. Karne, ano napansin mo sa Ay, karne? hindi na po kami nagkakarne. Bakit Gulay naman? na lang. Hindi bumababa. Oh. 400 pa rin yung Anong pamalit? Gulay na lang. Gulay. Kaya itlog, tuyo, ayan. Tumuman, Oo. madalang po yung hindi po na dati na malakas po. Oo. Kaya namin magpako. Ngayon, wala na masyadong namimili. Ano napapansin mo sa presyo? Noon nakakabili ako 1 kilo, ngayon 1/4 na lang. Kailangan sobrang tipid. Magkano yan? 170? Oh? 150. Dati sa 170 na buto-buto, magkano na? 1 kilo na 1 yan. kilo ka na dati. Opo. Base sa pakikipag-usap natin sa mga nandito sa palengke, mula sa mga mamumuhunan, nagtitinda, hanggang sa mga mamimili, halos iisa lang yung kanilang daing, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kanya-kanya silang diskarte para mapagkasya ang kanilang pera sa bulsa. Nang makumpleto ang mga kailangang rekado at mga sangkap, diretso na sa kanilang pwesto si Aling LV. Nagastos niya ang 7,000 pisong puhunan. Pagdating sa kanilang bahay,
nakaabang na ang asawa ni Aling LV na si Mang Eddie para simulan na ang pagluluto. Kaya pala ganito na lang ang sipag ng mag-asawa kada araw. Ang karinderyang ito ang pag-asa nila para makabangon muli. Parehong natanggal sa trabaho ang mag-asawa. Dating kasambahay si Aling LV, welder naman si Mang Eddie. Kaya nitong September 2020, binuksan nila ang karinderya. Anong inabot ng kabuhayan nyo nung nagka-pandemic? Hanap buhay. Yung trabaho, Laging nag-iisip, pagkain, araw-araw. Paano makakapagbayad ng mga upa ng bahay. Pero sabi ko, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tsaka lalo-lalo na, yun, hindi tayo nagkakasakit, yun. yun lang. Malakas ang pangangatawan natin. Gaano kahirap yung magsimula ulit? Sa umpisa, mahirap. Unti-unting na kayanan. Dahan-dahan. Mabilis ang kilos ng mag-asawa. Kailangan nilang makumpleto ang 13 putahe bago pa man dumating ang kanilang mga customer. Ang pork stick talaga ganito ang hiwa. Pang manipis na katamtaman lang din yung laki. Parehas pa rin. Yun nga lang, kunti na lang. Hindi na marami. Pagpatak ng alas 10 ng umaga, kumpleto na ang menu for the day ni na Aling LV. Ang menu nila ngayong araw, kaldereta, beef steak, bulalo, pork giniling, at iba pa. Katulong nila ang kanilang anak na si Edwin at isang helper na sinusweldohan nila ng 200 pesos kada araw. Anong ginagawa mo? Bibili ng diskarte? budget sa takal para lalabas yung puhunan mo. Kahit kunting tubo. Nagtataas ka ba ng ano? Oo, 5 piso. Dating 40, 45 na ngayon. Pumayag naman sila, alam na nila, naintindihan nila. Kahit na nagtaas ang presyo at kumonti ang serving ng bawat ulam, binabalik-balikan pa rin ang kanilang mga tindang pagkain. Paano mo siya binawasan? Ano yung dati at ano yung ngayon? Yan. Noon yan, sir. Noon yan. Oo. Magkano to? 45, sir. 45 ito. Oo. Dati yan ha? Mm. Hindi pa mataas ang baboy ha? Opo, sir. Ngayon, ito naman ang ngayon, sir. Aba, malaki nga na bawas, no? Pinapaliwanag mo naman sa customer Opo, sir. mo. Opo, sir. Naiintindihan naman Oo, nila. Ipinapaliwanag ko ng maayos, sir. Kayo na, alam naman nila at saka mahal ang baboy po. Minsan hindi parehas yung kinikita namin, sir. Kumikita din ako dito minsan, 1,819. Pag medyo matumal, nasa 800, 900, 1,000 yun. Karamihan sa mga customer nila Aling LV at Mang Eddie, mas pinipiling bumili ng ulam dito kesa magluto sa bahay. Ang isa sa mga suki nila na si Regine, 2 ulam na gulay ang binili. Ilan kayo sa bahay? Bali, ano po, 5. Kasama po yung baby. Tapos itong binibili mo, pang 5? Opo, yung gulay lang po kasi binibili ko eh. Bali, 25 po kada isang order. Sa halaga 50? Opo, sold na po kami na. Tulad din na Aling LV at Mang Eddie, nawala ng trabaho bilang real estate agent si Regine sa gitna ng pandemya. Kaya tipid daw muna sila ngayon habang naghahanap siya ng bagong mapapasukan. Mahirap talaga ang buhay Sobra po, ngayon. ang hirap po talaga, sir. Oo. Kaya, tiis-tiis lang sa ganito, sir. Mas makakamura talaga. Sa ganyang gulay, okay na, no? Opo. Kumusta ang buhay noon at kumusta ang buhay ngayon? Yung buhay po dati, sir, napakaluwag po. Kahit po, magkano lang po, 500, may umagahan ka na, may hapon lang pa po eh. Ngayon, sir, yung 500 po, baka kulang pa, sir, sa baboy. Matapos ang buong araw ng pamamalengke, pagluluto at pagtitinda, sa puhunang 7,000 pesos, 7,700 ang kinita, 200 ang binayad sa helper. Kaya ang tubo matapos ang buong araw na pagkayod, 500 pesos. Sa ibang panig ng Maynila,
Madaling araw rin, nakikipagsapalaran si Aling Opay Medina. Kahit na hirap maglakad matapos ma-stroke nung nakarang taon, tuloy siya sa pamamalengke para sa maliit na karinderya. Kailangan niyang kumita para pambili ng gamot at pantustos sa pamilya. Magkasya naman kaya ang 500 pisong puhunan niya? (4:30 ng umaga, papunta na sa Blumentritt Market sa Maynila si Aling Maria Vivian o Opay Medina. Kasama niya ang anak na si Abby. Dala ang 500 pisong puhunan, mamamalengke sila ng lulutuing ulam para sa maliit nilang karinderya. Kapansin-pansing, hirap maglakad si Aling Opay. Na-stroke pala siya nito lang 2020 sa gitna ng pandemya. Kahit hirap, tuloy sa pagnenegosyo si Aling Opay. Kakasya kaya ang budget niyang 500 pesos para sa araw na ito? Isa-isang binili ni Aling Opay ang mga kailangang sangkap. Dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, may mga diskarte raw sila para makatipid. Sa halip na mga buong gulay, mga hiniwang gulay na ang binibili nila. Mas mura raw kasi ito. Ramdam na ramdam daw nila ang pagtaas ng presyo ng karne at gulay. Kung noon kaya ang 4 na putahe sa 500 piso, ngayon 2 putahe na lang. Mura lang po kasi manok, nasa 90 kilo lang po. Ngayon ang taas, 170. Parang lalata ka, biglang tumaas yung bilihin. Hindi lang po kaya. Pati mga tindera sa palengke, umaaray rin. Sa puhunan, kasi kamukha ngayon repolyo, kulang 2,000. Hindi namin kaya. Sabi nila, ba't araw-araw tumataas? Wala kami magagawa kung araw-araw tumataas ang manok. 15 na lang, 20 yan eh. 15 na lang. Ano na lang kukulang mo? 60 lang. Ubos ang 500 pesos na budget ni na Aling Opay. Kasya lang para sa 2 putaheng lulutuin. Agad sinimulan ni Aling Opay ang paghahanda ng chicken afritada at daing na bangus. Araw-araw po talaga nagluto, merienda, mga sweet food po. Ano naman lalaman po mga puhunan. Pero nauubos po sa isang araw. Opo, nakibabago. Jeepney driver ang asawa ni Aling Opay na si Marlon Chito. Pero nang magka-pandemic, natigil siya sa pamamasada. Doble hirap pa nang ma-stroke si Aling Opay sa kasagsagan ng lockdown. Natigil din sila sa pagtitinda. Yung pumasok po yan, yung pandemic, inatake po siya. Nagulat na lang po kami, hindi na po siya nakakapagsalita. Ano na siya, lantang gulay na. Kaya sinugod po namin siya sa Tondo Hospital po. Mga ano din po yun, kalahating buwan po. Dahil wala ng pambayad, November 2020, napaalis si na Aling Opay sa inuupahang bahay kasama ang 10 anak. Nakatira po kami sa jeep. Sa jeep po kami lahat natutulog, di na po kami kasya. Pinayagan lang sila ng barangay na magtayo ng silungan sa gilid ng riles ng tren. Pagkaluto ng ulam, agad na nila itong inayos sa isang maliit na mesa. Kano bang order nito? Ayan. Reta? O, binyaman ko yung 2. Pinapaikot lang po namin ng pera.
Para po at least nakakain po kami. Hindi pa po nawawala yung pera namin. Minsan po, lugi. Yung natitira po, kinakain na lang po namin. Dahil kumonti ang tinda, nabawasan din ang kita nila. Kumikita po kami 200. Minsan 50. Minsan sa 50. Tapos po yung sanda, kabili ko ng gamot. Nagagatas pa po yung maliit. 4 ang kailangang maintenance medicine ni Aling Opay. Pero dahil kaunti ang kita, 1 gamot lang ang nabibili nila. Niya na po yun natuloy yung iba niyang gamot kasi hindi na po namin kaya. Madami po talaga siyang reseta na binigay po ng doktor pero hindi na po kaya ng Nung araw na yon, kumita sina Aling Opay ng 200 pesos. Sakto lang na pambili ng 1 gamot at gatas ng anak niya. Buti na lang at kahit paano ay nakakapasada na ang asawa niya kaya may pantusto sila sa ibang pangangailangan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, sanga-sanga ang dahilan kung bakit mahal ang presyo ng mga bilihin. Isa na riyan ang pandemya, kaya mahirap mag-transport ng mga produkto. Sinabayan pa ng mga nagdaang bagyo at maging ang pagdapo ng African Swine Fever o ASF sa ilang hog farm. Malaki pong dagok sa atin yung African Swine Fever nung 1 taon pa yan. No? Tuloy-tuloy po yun. At yan po ang nagpababa ng population ng ating mga baboy dito sa karamihan sa Central Luzon. No? Pangalawa, hindi na rin nag-alaga ng baboy muna kasi baka mahahawala at mamamatay lang din. No? Ganon din po, supply din dahil naman sa bunsod ng sunod-sunod na bagyo na antala yung supply niya. Pero ganun pa man, tumaas din ang demand kasi Pasko di ba? Hanggang ngayon ay mataas pa rin ang presyo. Paliwanag naman ng isang ekonomista, mas naramdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa dami ng nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Yung economic distress due to the pandemic does not cause price hike. It makes consumers have a difficult time to cope with the price hike. Ang nangyayari, because of the supply side, tumaas pa rin yung presyo, mas matindi yung tama sa mga mamimili. Yan yung sinasabi kong epekto ng economic distress. Makakatulong rin daw ang pagpapaluwag ng mga quarantine restrictions para mapabilis ang economic recovery ng bansa. One way to do it is to loosen so many of the quarantine-related restrictions and allow free travel. Yumabong uli yung tourism, mabuhay uli yung mga restaurant, mag-order na rin sila sa mga farmer, etc. Kaya lang, at the same time, wag naman tayong reckless, no? Sinabi rin ng DA na ilang trader ang nananamantala at nagdidikta ng mahal na presyo ng mga bilihin. Ang tanong, paano ito nakalusot sa mga otoridad? Malaki ang patong ng traders and wholesalers kasi dapat po sa farm gate price ng baboy na nasa iba ang production cost nila 100, yung iba 150. Sabihin na natin 200. Dapat po yan ang karga niyan 70 to 80 pesos lang. Pwedeng 100, 300 lang dapat. Bakit nagiging 400? Kaya naman inirekomenda na ng DA ang pagkakaroon ng price ceiling sa ilang bilihin. Kaya nga tayo nagkakaroon ng price freeze para maging affordable muli ang presyo, hindi yung skyrocketing. May mga programa na raw ang pamahalaan para matulungan ang mga apektadong sektor ng agrikultura. Nagkaroon po kami ng rehabilitation sa Quick Response Fund. Nagbigay po ng mga seeds and planting materials, fertilizer, kagamitan. No? Nagbigay po ng ayuda, 1 billion po para sa kadiwa. And then, kaakibat niyan, on the medium term, yung repopulation. Ibig sabihin, yung mga tinamaan ng ASF based on survey at clinical test, wala ng virus doon. DA is allotting 500 million pesos for that program. Ramdam na ramdam ng mga gaya ni na LV at Opay ang epekto ng mataas na presyo ng pagkain.
Gaya ng marami, nakaabang sila sa magiging hakbang ng gobyerno para muling maging abot kaya ang presyo ng pagkain sa merkado. Ramdam ng mga gaya ni na LV at Opay ang epekto ng mataas na presyo ng pagkain. Gaya ng marami, nakaabang sila sa magiging hakbang ng gobyerno para muling maging abot kaya ang presyo ng pagkain sa merkado. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.